Alright, so magandang araw po sa ating mga ka-AI, no, sa ating lahat. So nandito naman po tayo, no? Nandito na po tayo ngayon, no, sa pangalawang presentation po natin. And since nanonood po kayo ngayon ng video business presentation na ito ngayon, meaning to say you're not busy right now and you are free, ano? Andito na naman po tayo, alive na alive for this second business presentation, and I presume that you have already watched my first presentation, ano, kay AI. So napakahalaga pong step by step natin mapanood ang video presentation, especially from the start, na wala ikang skipping of episode, kasi ito lang ang way, ano, na mas maunawaan po natin ano po yung meron dito sa community natin. In most cases kasi po, pag hindi natin inumpisan sa unang episode, madalas nagkakaroon tayo, no, ng misinterpretation sa ating napapanood. If ever po na hindi po natin napanood, ano, yung una kong gawang presentation, I rather to suggest, no, you to skip watching this presentation and proceed po muna, no, sa pinakauna. Yung link is nakalagay naman po, ano, sa baba ng video po. A reason, ano, kung bakit hinati-hati ko into four category itong business presentation is para hindi po tayo, no, maumay, considering that if we will make it in one presentation, it take an hour, ano, for you to watch. So as of now, I will pretend na natapos nyo na po yung first presentation. That's why you are here right now for the second subject. So parang ano lang po tayo, nasa classroom lang po tayo. So tara na po, let's start na po kaya, ano, sa pangalawang presentation po natin. So gusto ko pong sabihin ulit, ano, sa inyo na ang community po natin is hindi saklaw ng anumang klaseng iwi or invest, wait, and earn scheme. Hindi rin po tayo parte ng anumang networking sites, at wala din po tayo dito binibintang kahit anumang tangible products. So hindi rin po tayo humihingi, or kahit po yung kumpanya hindi rin po humihingi ng anumang sort of money value for investment capital or showing money, ano, as a result ng gaining profit para lang manghikayat na umanib sa community namin. So may kanya-kanya po tayo result, at so sa susunod na presentation is maintindihan ninyo po ito. Likewise, wala po tayo dito multi-promising, ano, kasi nga hindi tayo nasa iwi. At tatandaan nyo po, too good to be true, no, na offers is something dangerous kasi nga andun po yung financial risk. Way back po sa presentation natin, ano, sa una we tackled about the innovation of business and money around the globe, no? So doon po natin naintindihan yung mga changes na nagaganap, and we don't know, no, from the future kung meron pang kaganapan na posibleng magbago pagdating sa pagninegosyo at sa kalakaran ng pandaigdigang pananalapi. What are those changes na nakikita natin? How we're going to adapt these changes? What most possible business ang dapat mapuntahan natin, how it differs, no, how it differs po sa mga naturang business selling physical or online business. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw, at of course sa mga susunod po na presentation. So the presentation shows, ano, kung ano po yung kagandahan ng paggamit ng artificial robots within our society, especially, ano, sa ibang bansa, no, they are dealing with advanced technology from nowadays. Other countries, gumagamit na po ng artificial robot para lang mayroong tagalinis sa kanilang bahay or opisina. Sa paggawa ng mga sasakyan, ano, gamit ang robot is existing na din. Sa mga food industry like McDonald's, instead of serviceman crew, meron na silang robotic crew dealing with customers by providing food services. Packaging, ano, sa mga products subject for transportation to local and international, ay gumagamit na din sila ng advanced technology. On this scenario, masasabi natin na malaki ang niambag ng artificial intelligence, not
only within our home, but of course, kahit sa mga industrial sectors. Maaring hindi man tayo tulad ng mayayamang bansa, adaptation of such even via learning and awareness is very essential. Para pag dumating man po yung panahon na ang ating bansa ay ready for actual adaptation, hindi na po tayo mapag-iwanan. Innovation is very important at hindi rason, no, ang AI system para masabi nating crucial na tayo mga manggagawang Pinoy. Adaptation of AI system as long as it helps in our daily lives and routine, if we have such, why not, diba? So especially when it comes in business. So sabi po dito, change is the only constant in life. So one's ability to adapt to those changes will determine your success in life. So if we really intend to be successful in life, adaptation on whatever changes ay kailangan natin gawin. Hindi pwede na magninegosyo po tayo, ay more in traditional business lang po tayo lagi. Kung pwede naman natin i-adapt ang mga makabagong technology para mas maging progresibo po tayo, especially nowadays. Ang mga tao ngayon are very dependent online, when it comes in purchasing certain items. Another scenario is nagkaroon po tayo ng total lockdown, during pandemic. So based on the CIO India survey, the most affected part, were the sales and production, that is most often in traditional business. Even here, po sa Pinas, ganun din ang naging scenario natin during total lockdown. Most affected person were in business industry, considering the fact that there is no human resources available to produce sales and make such production of a variety products. As a result, all business sectors converted into digital world, and triggered to import themselves sa online shopping, na kung saan nakita na mas effective ang sustainable even with or without pandemic scenarios. Networking companies excelled, online selling became rampant throughout the naging rampant throughout the world, kung saan digital transaction were formally became a normal mode of transaction. However, certain issues have been brought dito po sa online business. So as a buyer, wala po tayong opportunity para suriin muna ang products personally. We're very dependent on the comment section ng mga naunang buyer, like for example in Lazada or Shopee. Therefore, wala tayong assurance pagdating sa quality ng products. Pinakamalala pa dito, if no return of products ang napuntahan mong sites. Kung mayroon mang possibility na maibalik ang products na di nagustuhan o di man kaya ay sira, upon receiving, marami pang proseso ang pagdadaanan bago maisauli. It will take more days before maibalik ang pera or makuha ang new set of products. So in some cases, nagkakaroon ng delays. And I think this is very common to us, especially kung nag-order tayo via Lazada or Shopee. A big possibility na maloko tayo upon purchasing online sa mga products. So that is proven and tested na po, Kasi even sa news, naibabalita na ang mga ganyang kalakaran. Sa mga papasok naman po sa mga online business industry, malaki po yung sagabal sa tinatawag na competition. So if you noticed, halos magkakaparehas lang binibenta. Common po dito yung mga food supplements, dietary health foods, mga sabon, toothpaste and iba pa. So magkakaiba nga lang ng brand sa mga products, but in general same pa rin. So competition goes beyond sa mga ganitong klaseng industry. So mahihirapan ka mag-explain ng mga products, aabot pa tayo sa mga scientific basis kahit di man po tayo isang doktor. And worst of all, hindi natin tinitingnan if ang product na inalok natin online are demand ba sa environment natin. Capable ba ang mga taong pagbibintahan natin ng products pagdating sa prices. So let's get the mere facts on this matter, ma'am sir, kasi yan po yung reality. First of all,
Once nasa ganito kang industry, may tinatawag po tayong market saturation. So gagawa pa ako dyan ng presentation about the market saturation at anong connection nito no, sa mga uh, traditional business, physical man or online business. So, dahil dito, we're thinking ahead. Ano kaya ang mas tawag dito, convenient na pwede nating pagkakakitaan na hindi hassle ano, sa araw-araw nating ginagawa. Wala nang alokang tangible product sa mga kapitbahay natin. Mas napapanahon at masasabi natin futuristic. So pag sinasabi po natin futuristic, ano, pagdating sa business, there is a great potential on it. Therefore, ma'am, sir, ano po yon? Trading is more likely effective than on investing in an online selling products. So I would like to ask HF, sino po ba dito ang may alam ano sa trading industry? Sa mga di pa nakakaalam ano sa trading industry, here is the chance for you to discover the world of trading. And please pay attention dito po ano. Dito po para makita ninyo how good trading industry to individuals at kahit at bakit napapanahon na ito no sa ngayon at masasabi nating futuristics. So, ma'am sir, ito lang naman po ano yung ilan sa mga advantage kay trading. So, apparently we have more reasons ano kung bakit we need to enter in a trading world. So I got 5 best reasons kung bakit mas maganda si trading kaysa sa investing, especially in online business. So, una is mas less ang risk kay trading kaysa sa investing. Magkaroon man ng pandemic o wala, on run pa rin si trading sa market. Mas malaki ang opportunity in making profits. In just a little bit of minutes or an hour, pwede ka nang kumita dito. Sa malit na halaga, pwede ka nang mag-start sa trading. So hindi mo na kailangan mag-avail ng multiple accounts para masabi mong mas profitable. Mas convenient ang trading kaysa sa business kasi only thing na meron ka lang dito is laptops or cellphones with internet. Di mo na kailangan magkaroon ng renta sa pwesto, pasahod, bayarin sa kuryente at iba pa. Then lastly, a chance of taking advantage of market fluctuation. So more in monitoring ka lang sa galaw ng mga assets sa market. Kung maganda ba ang fluctuation or hindi, kailan ka magbabuy and sell. So lahat ng babanggitin ko dito is legit sa legit. The only scam, take note, the only scam o mapunta ka sa scam is ginagamit ang trading, sa mga modus operandi to gain money from individuals at kadalasan po dito is nasa iwi na halos wala kang gagawin kundi maglatag ka or ipagkatiwala mo ang pera sa isang investment sites at hayaan mo sila na ang gumalaw sa pera mo. As I mentioned earlier, karamihan dyan is nasa red flag po. So may tatlo tayong pwedeng pagpipilian at pwede nating pasukin pagdating sa trading world. So una po dyan is yung stock trading. So ito yung pagbili at pagbenta ng mga stocks or yung tinatawag na shares ng isang kampanya. So or company, sorry. Included dito ang securities listed on a public stocks. So pinag-uusapan po natin dito yung ownership claims on business. So once kasama ka dito, then you have a share on business. Depende sa kung magkano yung nilagay mo na pondo sa company. So disadvantage is, what if kung bigla na lang magsara ang company? Then, of course, damay-damay na. So andun po rin yung risk. Then, pangalawa is the forex trading. So forex trading naman ay ang pagbili at pagbenta ng iba't ibang klaseng currency sa foreign exchange market. Kung magte-trade tayo gamit ang forex trading, mga national currencies ang tinitrade natin. Like for example, US dollar versus euro. While on crypto trading, ito naman po yung pagbili at pagbenta ng mga digital currencies na convertible sa pera. So gamit nito yung tinatawag na decentralized blockchain technology. So tayo mga traders, pwede makipag-cross-chain swaps from one crypto coin to another crypto coin with corresponding value.
So cryptocurrency ang ginagamit natin in trading like Bitcoin, Ripple or kilala sa tawag na XRP at iba pa. So magkano ba coach ang kailangan namin na kapital para makapasok dyan sa forex trading or crypto trading? So bago ko sagutin ang katanungan na yan, ask ko lang dito, sino na po ba ang nag-undergo ng manual trading? So may ilan na po dito sa community natin ang naka-experience na sa manual trading. Ang iba naman is nag-undergo ng copy trading, hedging, scalping, kasi maraming formulas or strategies ang pag-trade. All right. So decisive learning, no? For mastery sa trading, ang kailangan mo dito, wag mo muna natin pag-usapan yung capital. Hindi pwede na papasok tayo sa gera na may baril at bala na walang tinatawag na strategy. So that is suicidal anong tawag doon. Now, you need to hire an expert trader, maging sa forex trading man ito or even sa crypto trading for you to learn on what particular strategies ang gagamitin mo. Candlestick pattern mastery, ilan lamang ito sa dapat mong matutunan in trading. So you need to consume plenty of time para dito. So bawal po yung disturbance. Then time allotment. So on this scenario, you need a full focus while you are trading kasi makaligtaan mo lang at nag-buy ka ng assets considering that you are assuming na tatas pang value at biglang bumulusok, what do you think might happen to your capital na ginamit? Matik yan, sunog ang capital mo na ginamit. So worst pa dyan is kung lahat ng capital is nasunog. So umihi ka lang saglit, pagbalik mo is zero balance ka na. So iyak. So iyak ka na doon, di po ba? Then meron po tayong tinatawag na emotions sa pagmamanual trading. So you're full of optimism kasi maganda ang volatility ng crypto sa market, Tinaya mo lahat ang capital o assets mo na meron ka. Andun ang excitement. Until such time, humantong ka sa state of euphoria. Do you know what is euphoria means? Yan ang state of intense happiness at self-confidence. So, you're so confident na you will gain a profit kasi nakitaan mo na maganda ang volatility ng crypto na ginamit mo in trading. Tapos bigla na lang bumulusok ang galaw ng candlestick. Boom! Na-frustrate ka, nagpanic, na-depressed, and a lot of negative emotions ang pumapasok sa mindset mo. Ang nakakatawa pa dito, you still hoping. Sasabihin mo sa sarili mo na kailangan ko bumawi, babawi ako. So ganun po tayo mga Pinoy, di po ba? Pag natalo sa sugal, kailangan tumaya in a hope na makabawi tayo sa natalo nating pera. So therefore, manual trade ka uli. Nagkaroon ka ng relief sa sarili mo kasi medyo gumagana o sumasang-ayon sa iyo yung swerte at bumalik ka na naman sa pagiging optimism. So 'di ba? Ganun ka dramatic ang pagmamanual trading. Daig pa natin yung nasa pelikula. Coach, ayaw ko na po sa manual trading. Am I right? So I think ganun din yung nasa mindset mo ngayon. So for the next presentation, I will be discussing with you about the system na ginagamit namin sa community when it comes in trading. And I can assure you, you're gonna like it. So doon mo malalaman sa next presentation how potential our system in gaining profit. So gaining profit via trading, ang tawag po doon is active income. Considering the facts that you will use your own money to trade. So, coach, you told us na hindi po kayo tumatanggap ng pera for investment capital. Paano po yun? Yes, you heard it right. Wala po tayo o hindi po tayo tumatanggap or even the company ng anumang sort of value for investment capital for trading. Yung mga katanungan na yan ay masasagot po sa next presentation. Alright, so bago po ako magtapos, paki-subscribe na lang po ng channel ko at like sa video presentation ko para mas updated ka sa kaganapan dito sa community. So, paki-click na lang din po ng link sa baba ng video para may chance po kayo makapasok po sa sarili kong
Facebook page. So yun po yung itsura ng Facebook page ko po. So dito po natin nilalatag lahat ng mga upcoming events, free webinars, links, especially kung gusto nyo magkaroon kayo ng fully awareness ano sa mga kaganapan. So maraming salamat po and have a nice day to everyone. So God bless po sa ating lahat.